Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, bakit pinalakpakan? Sa totoo lang, hindi ko rin inaasahan. Sinong mag-aakala? Isang Pilipino, isang lider, isang boses sa harap ng buong mundo. Pero teka, paano nga ba nagsimula to? One of the founding members of the WHO, the Philippines has always attached utmost importance to public health and to equity. The WHO family has come a long way with the pandemic agreement, which aims to operationalize equity in pandemic prevention, preparedness, and response. It is also poised to be adopted by this pivotal health assembly. With our stature as a community of nations, the pandemic agreement will fuel our actions to show strengthening multilateralism is not an option. This is our common obligation. The world looks to this assembly to deliver urgent actions, including sustainable financing and resolutions on the concerns of health and care workforce, disease response, and the pandemic agreement to revitalize the World Health Organization. All member states will win with our shared conviction and reach those furthest behind. We are the WHO, and together we will play a central role in advancing towards the achievement of the Sustainable Development Goals and to bring the WHO closer to the communities. Akala ng iba tahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos, yung tipong nasa gilid lang kapag usapang internasyonal, pero hindi pala. Hindi siya maingay kasi pinipili niyang magsalita lang kapag may saysay. At nung nagsalita siya sa harap ng buong World Health Organization, alam mong may mangyayari. Pero bakit nga ba siya pinalakpakan ng buong mundo? Hindi ito basta palakpak lang, hindi ito courtesy clap, hindi ito napilitan lang. Ito yung klase ng palakpak na may bigat na parang sinasabi ng buong mundo, ito ang leader na dapat pakinggan. Pero bakit? Kasi hindi siya nagbuhat ng bangko, hindi siya nagyabang. Ang binuhat niya, ang Pilipinas. Ang bitbit niya, ang ating karanasan, ang ating leksyon, ang ating paninindigan bilang isang bansang dumaan sa pandemya. Pero lumaban, bumangon at muling lumilipad. Therefore, nung sinabi ni Bongbong Marcos na kailangan ng World Health Organization na kumilos ng mas mabilis, na dapat may pandemic agreement na agad, na dapat laging handa ang mundo, hindi lang sila nakinig, napahanga sila kasi matalino siyang magsalita. Hindi siya pa-star, hindi siya pa-viral, pero nag-viral siya dahil may laman ang kanyang sinabi. Hindi ito gaya ng mga keyboard warriors na puro sigaw pero walang ambag. Ito ang leader na kumikilos hindi lang para sa sarili kundi para sa buong bansa. At habang pinapalakpakan siya ng mga banyaga, napaisip ang marami, ito yung Pangulo na akala natin wala lang. Pero ngayon, kinikilala sa buong mundo. Teka, baka sabihin ng iba, propaganda yan. Pero paano mo tatanggihan ang totoo? Paano mo isusuka ang respeto na ibinuhos sa kanya, hindi lang ng mga opisyal, kundi ng mga eksperto sa kalusugan mula sa iba't ibang bansa? Therefore, hindi mo rin maikakaila kung gaano siya kagalang-galang sa international stage, gaano din niya inaalagaan ang Pilipinas sa domestic stage. Tumaas ang GDP, dumadami ang trabaho, may direksyon ang gobyerno, at higit sa lahat, may utak ang leader natin. Hindi lang basta trapo, hindi lang basta anak ng dating presidente, kundi isang leader na handang tumindig para sa mas malawak na laban. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit maayos ang takbo ng Pilipinas ngayon. Masyado pa siyang bata pero ang bigat ng kanyang galaw. So ano ngayon? I-extend ba si Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2028? Marami ang nagsasabi na nais nilang ma-extend sana ang termino ng Pangulo. At ang tanong ay, kung mangyayari ito, ihahanda ba ang panibagong chapter para sa Pilipinas? Hindi natin sinasabi na perpekto siya, pero ito ang totoo. When the world listens, you don't ignore that. Kaya ikaw kaibigan na nanonood ngayon, huwag ka nang pauli. Grabe si Pangulong Bongbong Marcos, diba? Ngayon, alam na natin kung bakit siya pinalakpakan ng buong mundo. Have mercy, O God, at purihin ang ating Pangudiyos. Colossus 2 verse 3. Kay Kristo nakatago ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman. Kaibigan, maraming Pilipino ang humahanga sa matalinong pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang pagsasalita sa harap ng World Health Organization ay pinuri ng marami sa buong mundo. Isang patuloy na kaya nating tumindig sa pandaigdigang entemplado. Ngunit bilang mga Kristiyano, dapat tayo mapaalalahanan,
Hindi sapat ang karunungan ng tao, hindi rin sapat ang palakpak ng mundo. Ang tunay na karunungan, kaibigan, ay hindi nakikita sa talino ng lider, kundi sa pagkilala sa pinakamataas na lider. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang bukal ng tunay na kaalaman. Lahat ng yaman ng talino, lahat ng kapangyarihan, hindi nabibili ng salapi o boto. Sa ating Panginoon Jesucristo lamang at ang pagsunod sa kanyang mga kagustuhan. Pero kahit gaano kagaling ang sinuman sa posisyon, kung hindi nakaangkla sa Panginoon, ang tagumpay ay pansamantala lamang. Therefore, habang pinupuri natin ang mga namumuno ng may karunungan, ipanalangin din natin sila na makilala nila ang ating Panginoon Jesucristo at sa Kanya umasa ng tunay na direksyon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tunay na hari. Sa iyo nagmumula ang karunungan at kapangyarihan. Salamat sa mga lider na may mabuting hangarin para sa bayan. Ngunit higit sa lahat, nais naming ikaw ang mamuno sa puso ng bawat Pilipino. Kabilang na ang aming Pangulo. Ituro niyo po sa amin ang tunay na dangal at direksyon ay nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyo lamang ang papuri magpakailanman, o aming Panginoon Diyos. At salamat sa patuloy niyong pag-aalaga sa amin, gayon din sa aming Pangulo, sa mga leaders ng aming bansa, sa bawat mamamayang Pilipino at sa mga tao sa buong mundo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.